confidential fund ni VP Sara natuklasan na kung saan ginamit. Aba. Ayan, syempre, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ito at bigyan ng reaksyon, mga katunay. Pasok! At heto po, pag-usapan nga natin yung nangyari kanina. Ayun, syempre, credits to Sir Donmar TV. Ayan, yung bibigyan natin ng reaksyon. Tungkol po dito, may naglabas na talaga ng visual kung saan itong COA, no, ay sinabi sa COA through the witness kanina sa hearing ng impeachment na ang confidential funds ni VP Sara ay ginamit para sa gamot o medicine at saka sa pagkain. So doon mo talaga natutuklasan na mismo ang witness ng prosecutors ay siya ang nagsabi na hindi ito ginamit sa pangungurakot, ginamit po ito sa gamot at sa pagkain ng kanilang mga sa confidential na syempre yung mga kalaban. Example lang ha, yung mga kalaban sa gobyernong ito, ginamit nila ito. Okay? Mamaya. So yun pala eh, maganda pala yung pinagkamitan ng confidential fund. Napilit namang minamasama ng mga walang ya, di ba? I-explain yan ni Attorney Panelo. Very clear. Okay? So, doon sa hearing kanina, hindi nila na-establish na merong kasalanan o ginawang paglabag sa batas o impeachable offense si VP Sara. So, palpak na naman si Kapunan. Very palpak. Okay, so simulan na natin. Okay? Heto yung pinakita. Ayan, no? Sabi dito ng Truth Stream. Ito, ano naman ito eh? Verified page. Ang sabi ng Truth Stream, which is kinolekta niya ang information kanina sa nangyari sa hearing, ang 40 million pa lang ito ha. Ang 40 million confidential funds ng Office of the Vice President ginamit umano sa gamot at pagkain ayon sa COA auditor. Yung witness kanina. Ito, lakihan natin para mauunawaan po ninyo. Ito ha, lakihan natin. Umiyak yung anak ko eh, yung 6 months naririnig ko kasi sa background. Ayan. Sabi dito, accomplishment report, utilization of confidential and intelligence funds. Okay? Ang agency po dito ay anong agency? Ayan, lakihan natin. Ang agency po dito ay yung Office of the Vice President. Ayan, makikita nyo yung agency. Period covered from December 21 to December 31. Okay, ito yung sinabi nila na ginasta ng 11 days ha. Total amount of confidential intelligence funds 2022, 125 million. Ayan, yan ang nakalagay dyan. Okay? Ito po yung in-square na box. Program or project activities as per physical and financial plan. Form or in parentheses, form in Annex A. Okay? Ito po. For the implementation of the Office of the Vice President initiatives and confidence building. Okay? Ano pong nangyari dito? Ang actual income o accomplishments, heto po, surveillance and monitoring. O, kailangan kasi ito sa mga confidential na bagay para sa mga kalaban ng gobyerno. Oo. Ayan. Purchase katulad ng mga taong labas, no? Yung mga alam natin na kumukontra sa gobyerno. Oo. Information, letter A, kung makikita nyo dyan ha. I think makikita ito sa dapat pwede itong hindi kasi makita yung tawag dito, yung arrow ko dito surveillance and monitoring, letter A, purchase of information. So, bibili ka ng information sa mga tao. Oo. Ay ginasta 24 million. And this is normal. Oo. Okay? Ewan ko na lang sa ubang ahensya ha. Kasi binubulsa nila. Payment of reward, 10 million. Ayan, kung ibig yung sabihin, payment of reward, kung makikita nila kung sino yung mga makakapagturo, syempre kailangan magkaroon ng reward yun. Hindi naman pwedeng may nakapagturo tapos hindi mo bibigyan ng pampalubag na reward. Kung nakukuha nila ang informasyon at na-proven na tama yung binigay na informasyon ng tao na kanilang ito, may 10 million po na worth of budget yan. Okay? Hindi yan iisang tao lang ha. Marami yan. Siyempre, kung mabigat-bigat ang hahanapin nila, hindi naman pwedeng ganun lang kababa yung reward, di ba? Okay? Rental, kasi kailangan po ito ha, para safety sa ating mga government officials. For example, kung pupunta sila doon sa bukid, bago sila pumunta doon, bibili ka na ng information and you have to give it. May mga tao na uutusan mo dyan at lahat-lahat na yan, bibigyan mo na yan ng magre-renta kayo ng bahay, bibili kayo ng furniture kasi mga tao rin yan di ba? Sabi pa dito, rental of other
Hindi ko makita eh. Exponential yata ito. Exponential exceptives relative to maintenance of safe houses including at all. Ito na nga yung sinabi ko, mga bahay na rerentahan nila. Aabot yan ng 10 million rin. Kasi hindi yan isang tao, ang dami niyan ha. Sabi pa dito, ng letter D at letter E. Tingnan niyo ha, provision of medical and food aid. Dito ako kumahanga kay VP Sara. Talagang binigyan talaga niya ng safe at comfortable yung kanilang mga resource, no, persons na involved dito. Medical at ang food aid ay 46 million. Payment of incentives or traveling relative to the confidential operations, 10 million. Okay? Sasabihin na naman nila, bakit? Nagasta yan in 11 days? Hoy, wag ka. Bago ito binigay kay VP Sara, I think, kasi na ako, I was once talent ng isang government, yung aming, nagko-choreograph kasi ako ng mga pageant dati, no? Kusang kukuha yan sila ng budget ng hindi pa sa gobyerno. Tapos, yan nila yan, itatapak nila yan kung yung ito, na ang ahensya, no? I think ginamit nila yung pera ng sarili nilang bulsa sa kanila ito nire-reimburse. Okay? Yan ang po ang nangyari. Huwag yung sabihin na 11 days. Tsaka buti pa nga yan, di ba? May pinapakita talagang pruweba, may pinapakitang ebidensya kung saan talaga ginamit ni VP Sara yung confidential fund niya. Yung iba nga di ba? May mga confidential fund dyan. Hindi natin alam kung saan nila ginagamit at hindi nila talagang pinapakitang legit. Yung mismong COA na nga ang nagsasabi na si VP Sara ay malinis ang pinaggamitan ng kanyang confidential fund. Pero etong mga hinduropot na to, na gustong pabagsakin ng mga Duterte, hindi sila naniniwala sa sinasabi ng COA. Samantalang COA na mismo ang nagsasalita, di ba? Talagang ipinaglalaban nila yung gusto nila. Gusto nilang ipaglaban na si VP Sara ay corrupt kahit walang ginagawa. Pero yung mga legit na corrupt sa gobyerno ay hindi nila makita. Yun ang matindi ron sa kanila. Basta na yan. Okay? Pero ang liquidation yan, magpa-follow through yan. Yung hindi pa dumating ang pera, nakagasta na ang Office of the Vice President ng sa confidential funds. Ganyan yan. Kasi alam ko yung trabaho ng gobyerno. Okay? Kasi kung maghihintay ka pa sa budget na darating, wala na. Tapos na kayo. Kumbaga parang pinaluwalan yan. Parang ganito, ganon. Tapos kumbaga, etong napunta sa kanila is inano na lang, di ba? Pwede rin naman yun. Kumbaga, paluwalan mo muna. Parang ganon. Tapos kapag may dumating dyan, parang bayad na sa iyo sa ginawa. Di ba? At least nga di ba? Ito, pinapakita kung saan ginamit. Ito, pinaka-importante dito yung iba nga, takot na takot nila ipakita kung saan nila ginagamit yung pondo Kapag sinasabing, ilabas mo nga kung saan mo ginamit yung pondo mo, nagagalit pa Ayaw nila, di ba? Hindi nyo masosolve yung gusto nyong mangyayari. Kasi ang bagal ng gobyerno Okay? So yun po, okay? Yan po ang nandito po lahat yan. Okay? So meaning to say, ginamit po sa pagkain at sa gamot. Ayun. Ganyan po kagaling ang ating Vice President. At wala silang magagawa dyan kasi mismo na ang witness nila ang nagsabi. Di ba? Pinaglag ang sarili na witness. Pakan kay VP Sara. Ayan. Ayun, natunghayan natin, talagang pinakita na dito ang resibo kung saan talaga ginamit ni VP Sara ang kanyang confidential fund na ayaw paniwalaan ng mga walangya. Pero at least tayo, ito maganda, nalilinawan ng lahat. Di ba? Alam natin na hindi nila basta-basta paniniwalaan yan, mas lalo na kung talagang nagfo-focus sila na gusto nilang pabagsakin ng mga Duterte. Doon sila nagfo-focus ngayon. Kaya kahit anong ilabas na mga goods na mga resulta na ginagawa ng mga Duterte, lalo na ni VP Sara, hindi nila pinapansin yan. Pero tayong taong bayan, alam natin talaga yung katotohanan Ramdam natin yan. Pero silang mga nakapwesto na talagang mga sakim, yun ang talagang gustong magpabagsak kay VP Sara. At alam natin na hindi nila iintindihin yan. Dahil nakafocus sila kung paano nila
mapapaalis si VP Sara sa pwesto sa pagiging Vice President at hindi makatakbo bilang presidente. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Siyempre, credit sa Sir Don Mar TV kanina, no? Na binigyan natin ng reaksyon at dito kay Malacanang Watch 2024, credits din sa balitang ito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.